Yung mga live talaga din yung mga kamatay. Kami lang So ayan, nakakakilabot yung istorya na dahil itong bahay na ito mismo ay nadali nung Bagyong Yolanda. At yung may-ari ng bahay nito ay nasawi rin dahil sa bagyo. Good morning mga kadurang, welcome naman po sa ating panibawang vlog at nakaraan natin vlog ay pinasyalan natin o in-explore ang napakagandang Kalangaman Island. So ngayon naman ay magka-travel tayo. Kukumustahin natin kung ano na nga ba ang progress ng Tacloban City mula nang manalasa ang Bagyong Yolanda. So tara, samahan niyo ako muli. So, tayo ngayon sa harap ng Capitol Building dito sa Palo na kung saan makikita pa rin natin yung mga equipment na doon sa taas ng bundok at sa Kuwariingat. Ito naman ang bypass road na nagkukunik na dito sa Palo at papunta doon dito sa Palo. 11 taon nang nakaraan mula na magupitin ng Bagyong Yolanda ang Tacloban City. Marami pa rin ang nagtatanong, kumusta na kaya ang siyudad na ito? Dahil hindi makalimutan ng karamihan ang matinding pagkawasak ng iba't ibang mga struktura magmula sa mga kabahayan at sa mga gusali at kumitil din sa libu-libong buhay ng mga residente dito. At ngayong araw ay maglilibot tayo sa siyudad na ito para makita natin ang mga pagbabago tungo sa pagbangon at sa pag-unlad ng Tacloban City. tubig. Pagkataas naman ang tubig, siyempre ang mga tao, ang mga bilin din pinagkasawkan ang mga actually pagkataas ang tubig, namiling ang mga tauhin, may daman ato dito tawel, kahira. Andin warin hara baka makain, panalawas man ang tubig. Wari ba din may namatay? May ada ang tag, may da ang tag-iya, ang lagas, mga lagas, siyempre, ang sabuon, ang tag-iya, luguridan ka dito yo, amot naman nadarahan bulan na, ikan, haniya, anak, iya tatay, hansurugoon, yun. May da mga live talaga din yung mga kamatay, kami lang mga susunod. So ayan, nakakakilabot yung istorya na dahil itong bahay na ito mismo ay nadali nung Bagyong Yolanda. At yung may-ari ng bahay nito ay nasawi rin dahil sa bagyo. Yun lang. So ayan, at pagkaraan ng 5 minutes na ating biyahe ay narating naman natin itong MacArthur Memorial National Park. So nakasara ito sa publiko pansamantala dahil sa renovation at maintenance. At mapapansin din natin dito banda na wala na yung mga nagtitinda ng mga fish balls at kung ano-anong mga street food. So ayan, at pagkagaling doon sa MacArthur, dinaanan natin itong memorial ng mga Koreano bilang pagbigay pugay sa kanilang tulong sa atin noong panahon ng krisis noong Bagyong Yolanda. So makikita natin itong nakasulat sa wikang Koreano at meron ding nakasulat ng Ingles sa baba. We repaid your sacrifices of blood with our sweat drops. Okay. So dito naman ang nakalagay na Republic of Korea Memorial Park. Nandito naman yung kanilang marker, ang kanilang bandila at ang bandila ng Pilipinas. Dito nakasaad kung ano yung mga nangyari, joint support ng mga Koreano at Pilipino noong unang panahon.
Tapos dito naman, nakalagay yung estatwa ng tong Korean War. Nakalagay din dito yung Philippines Expeditionary Force to Korea, September 19, 1950, May 13, 1955. So, nangyari ito nung ipinadala ng Pilipinas ang mga sundalo noon sa South Korea nung panahon ng kanilang digmaan sa North Korea. So, masasabi nating malaki na yung ugnayan ng South Korea at Pilipinas dahil nagpapadala tayo ng mga sundalo noon. Tapos nung panahon ng Yolanda, pakalaking tulong ang binigay nila sa atin sa krisis na nangyayari noon. Makikita din natin sa loob yung mga truck na naiwan, yung mga ginamit nila nung panahon ng Yolanda na ginagamit nila sa pagtatransport ng mga goods at mga materyales bilang pag-aayos sa mga gusaling na sisira. Kasi sila mismo yung nag-aayos ng mga building na nasisira. Hindi na nila ito pinapadaan sa gobyerno. So maliban sa mga goods at mga pagtulong nila sa mga infrastructure na nasira nung Bagyo Yolanda, nag-donate din sila ng eskwelahan. So dito nila nilagay yung Welcome to Losa Leyte Elementary School, donated by Korea government. So ayan. So ayan, makikita nyo sa likuran ko yung mga truck na naiwan ng mga military ng Korea. Diyan sa akin likuran, hindi lang tayong pwedeng pumasok dahil PIT ay pinagbabawal ng kanilang pamamahala dahil ito ay isang military base. Sa ating paglilibot ay napansin natin ang malaking pagbabago, katunay na nakabangon na ang Tacloban mula sa nakaraang dilubyo at makikita natin ang kabi-kabilaang mga proyekto at paglago ng mga negosyo at kasabay nito ang pagpapatayo at pagpapaunlad ng mga establishmento mula sa mga naglalakihang gusali, airport, terminal at mga kalsada. So ayan, at makalipas naman ng 10 minutes na travel mula doon sa MacArthur Park ay narating natin itong ginagawang causeway mula dito sa Tacloban City, dito sa Magsaysay Boulevard patungo sa airport mismo. Ito ay para maibisan yung traffic dahil medyo matraffic kung iikot ka doon, inaabot ito ng 30 minutes. Depende sa dami ng sasakyan. Samantalang kung dito, pag natapos itong causeway, ay aabutin nila ito ng mga 5 minutes ang diretso na yan. So napakalaking tulong sa mga motorista kung nagmamadali kayo para diretso na yung biyahe. Sinimulan na ang pagtatayo ng 4.58 bilyong Tacloban Causeway Project na nagbibigay ng mas maikling ruta mula sa kabayanan ng lungsod patungo sa airport. Ang 4.58 bilyong piso na budget ay tinatayang sasagot sa konstruksyon ng 2.57 kilometrong causeway kabilang ang isang 4-lane road embankment na idinisinyo upang magsilbi bilang storm surge protection structure. At upang matiyak ang tuloy-tuloy na pagdaloy ng tubig dagat, maglalagay ang DPWH ng 5 reinforced concrete box culverts at isang tulay na may haba na 360 meters.
So isa sa mga proyektong kabilang sa mga sinusulong ngayon itong airport na kung saan pinauunlad at pinalalaki. Ito yung bagong control tower dito sa Tacloban Airport. At ito naman yung bagong building, arrival at departure, na kung saan makikita natin na di hamak na mas malaki kaysa doon sa lumang building. So dito inaasahan yung mas malaki at maraming mga pasahero ang ma-accommodate nito araw-araw. Mapapansin din natin dito na nandiyan pa yung mga crane na ginagamit sa pagtayo nitong building, na kung saan malaki ang bahaging ginagampanan nitong crane para maitaas yung mga materyales para maitayo ng maayos itong building. So ayan, pagkatapos ng 20 minutes na travel mula doon sa Magsaysay Boulevard ng Tacloban ay narating naman natin itong Abukay Bus Terminal dito sa Tacloban. At nandito tayo sa parke na kung saan makikita natin na medyo napabayaan na. Kung makikita nyo yung mga puno, kung akala nyo yung natural na kulay ng dahon niya ay red, nagkakamali kayo dahil unti-unti na yung namamatay. Dito naman banda, makikita natin na medyo tinutubuan na rin naman ang damo. Okay lang naman, hindi ito basta-bastang damo kasi ito yung tulagpok na tinatawag sa amin. Paborito namin to nung bata pa kami. Kinakain namin to, matamis. Makikita natin ang malaking pagbabago sa terminal na ito. Pansin natin dito, itong mga bagong establishmento, mga hotel at mga gusaling, nasa kasalukuyan pa ang construction. At malaki ang tulong nito para sa mas organisado at maunlad na syudad. Sa isang dilubyong tulad ng Bagyong Yolanda, hindi na natin nanaisin mangyari pang muli. Kaya isa ang tide embankment na ito, ginawa ng gobyerno para maprotektahan yung mga tao sa side na ito para hindi humampas dito yung napakalalakas na mga alon na kumikitil sa buhay ng mga mamamayan tulad nung nakaraang bagyo. So bago po tayo magtapos ay shoutout muna sa napakagandang nagtahi nitong ating uniform, ang Sunleash Tailoring ng Tacloban City. Sa GNE Photoshop ng Alang-Alang Liti, nagmuha ng ating napakagandang sticker, at sa ating subscriber na patuloy na sumasabay-bay si Marvin Aporelio. So maraming salamat.